Ang lungsod ng Cagayan de Oro sa Cebuano, dakbayan sa Cagayan de Oro, ay isang lungsod at kabisira ng lalawigan ng Misamis Oriental, Pilipinas. Nagsilbi itong sentro ng rehiyon at ng kalakalan sa Hilagang Mindanao, Rehiyon 10, at bahagi ng umuunlad na Kalakhang Cagayan de Oro, kasama ang lungsod ng El Salvador. Matatagpuan ang lungsod ng Cagayan de Oro sa gitnang baybayin ng Hilagang Mindanao na nakaharap sa loob ng Makahalar at naghahanggan sa bayan ng Upol sa Kanluran, Taguluan sa Silangan at sa mga lalawigan ng Bukidnon at Lanao del Norte sa katimugang bahagi ng lungsod. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 728,402 sa may 190,225 na kabahayan. Ito ang ikasampu sa pinakamataong lungsod ng Pilipinas sa taong 2017 sa pagbabago ng federalismo sa Pilipinas. Ang lungsod ng Cagayan de Oro ang hinirang pa rin bilang kapitolyo sa Northern Mindanao. Ang pangalang Cagayan de Oro o Ilog ng Ginto ay maaaring masubaybayan sa pagdating ng mga Espanyol na Augustinian Recollect Fraile noong 1622. Ang lugar sa paligid ng Himulugan, ngayon ay Huluga, ay kilala na bilang Cagayan. Maagang nakasulat na mga dokumento ng Espanya noong ika-16 na siglo ay tinutukoy na ang lugar bilang Cagayan. Ang rehiyon ng Hilagang Mindanao sa kinabibilangan ng Cagayan de Oro ay ipinagkaloob bilang isang enkomienda sa isang tiyak na si Don Juan Griego noong Enero 25, 1521. Noon ay dati pang vice presidente ng Pilipinas na si Emmanuel Pilais na dumugtong sa De Oro sa Cagayan. Ang pangalang Cagayan ay binabahagi ng iba pang mga lugar sa Pilipinas. Kasama dito ang lalawigan ng Cagayan sa Hilagang Luzon, ang mga Cagayan Selyo sa Hilagang Sulu, at ang dating Cagayan de Sulu na kasalukuyang pinangalanang Mapun, isang isla sa Tawi-Tawi. Ang Cagayan de Oro ay tinitirhan ng mga kultura ng Late Neolithic hanggang sa Iron Age Austronesian. Ang pinakalumang labi ng tao na natuklasan ay mula sa Huluga Caves na dating ginamit bilang isang libingan ng mga katutubo. Ang isang skull cap na pinadala sa Scripps Institution of Oceanography noong 1977 ay pinitsahan mula sa pagitan ng 350 at 377 AD. Ang mga kuweba ay nagbunga ng maraming mga artipakto. Ngunit ang karamihan sa mga lugar ay napinsala ng mga nangongolekta ng guano at mga apisyonadong treasure hunters. Kaugnay na kuweba ay ang Huluga Open Site. Pinaniniwalaan ang lugar ng pangunahing pre-kolonyal na pag-ariglo sa rehiyon na kinilala bilang himulugan ng mga unang misyonero ng Espanya. Matatagpuan ang lugar na halos 8 kilometro mula sa kasalukuyang Cagayan de Oro. Ang pagtuklas ng isang libingang lugar noong 2009 ay ang labi ng Song Dynasty 960 to 1279 AD. Sila Dunware at panahon ng Sukhothai 1238 to 1347 AD. Sangkalok ceramic ware bilang karagdagan sa mga burluloy ng katawan at kagamitan sa bato. Ipinapahiwatig nito na ang rehiyon ay bahagi ng sinaunang maritime trading network ng Timog Silangang Asya. Ang mga bungo nga nakuha mula sa mga site ay nagpapakita na ang katutubong Cagayanon ay nagsagawa ng artificial na deformation ng cranial mula sa pagkabata bilang isang marka ng katayuan sa lipunan, katulad ng mga bungo mula sa arkeolohikong lugar sa kalapit na Butuan. Ang Huluga Open Site ay pinsala noong 2001 upang magbigay daan sa isang proyekto upang gumawa ng tulay ng lokal na administrasyon. Ito ang pinagmula ng kontrobersya ng ibasura ng isang pangkat mula sa Universidad ng Pilipinas, programa sa arkeolohikal na pag-aaral, ang arkeolohikal na kahanga-hangaan ng site sa pamamagitan ng pagdedeklara na ito bilang isang lugar na tulad ng kampo at hindi isang paninirahan at sa gayon ay hindi karapat-dapat sa proteksyon sa ilalim ng mga batas. Sinabing ng mga lokal ng conservationist na ang kupunan ng US or ASP ay proyekto sa tulay. Ang lugar ay hindi pa rin protektado at patuloy na quarried sa kabila ng mga protesta
ng mga lokal na historyano at arkeologo. Huwag po nating kalimutan mag-like, share, at subscribe po. Sa panahon ng Espanyol, ang paninirahan ng mga himulugan ay sakop pa rin ang oras ng pagdating ng mga Europeo. Sa 1622, dalawang Espanyol na misyonero ay dumating sa paninirahan at inilarawan ito bilang paninirahan ng mga Bukidnon lumad at naglalayag ng mga Bisaya na tinatawag na dumagat. Inilarawan nila ang mga kalalakihan ng pamayanan na may tattoo tulad ng ibang mga Bisaya at ang mga kababaihan na pinalamutian ng mga alahas ng ilan ay ginintuan. Sa senso ng 2020, ang lungsod ay may populasyon na 728,402. Ito ang ikasampu na pinakapopular na lungsod ng Pilipinas. Batay sa 2000 na senso, halos 44% ng populasyon sa Cagayan de Oro ay ethnically mixed, 22.15% bilang Cebuano, 4.38% bilang Boholano, habang 28.7% ay kinilala bilang mula sa iba pang pangkat etniko tulad ng Higaunon, Maranao, Magindanaon, Tausug, Bicolano, Hiligaynon, Ilocano, Kapampangan at Waray. Ang Roman Katoliko ay nangingibabaw na relihiyon sa lungsod na may 70% sa populasyon ng Cagayan de Oro. Pinamamahalaan ito ng Archdiocese ng Cagayan de Oro na binubuo ng tatlong mga probensyang sibil na Misamis Oriental, Bukidnon at Camiguin sa Hilagang Mindanao. Pati na rin ang buong rehiyon ng Caraga ng Cebuano ang sinasalitang wika ng lungsod. Dahil sa pagdagsa ng mga mananalitang Cebuano mula sa Kabisayaan, pangunahing ginagamit ang Ingles sa kalakalan at edukasyon. Karamihan sa mga naninirahan sa lungsod ay bihasa sa Filipino, Cebuano, Hiligaynon, Waray at Maranao. Mayroon ding mga residente na marunong magsalita ng mga wikang Ilocano, Kapampangan, Higaunon, Magindanaon at Tausug. Maraming mga tanyag na pagdiriwang sa lungsod. Bawat barangay o baryo ay may kanya-kanyang mga fiesta na nagdiriwang ng kanilang mga santong patron. Ang Cagayan Festival ay isang malaking fiesta na pinagdiriwang sa Cagayan de Oro. Ipinagdiriwang nito ang kanilang patrong santo na si San Agustin ng Hippo na ginaganap tuwing buwan ng Agosto. Ang salitang Cagayan ay nangangahulugang ilog sa Tagalog. Ang Charter Day ay isang pagdiriwang sa lungsod kung saan ipinagdiriwang ang pagiging lungsod ng Cagayan de Oro noong Hunyo 15, 1950. Kung nagustuhan po ninyo ang topikong ito, paki-comment naman ang lugar kung saan nakarating po ang ating video at huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po.